Alam mo ba na sa bawat paglabas mo ng pera, akala mo ay nakakabuo ka na ng yaman, pero ang totoo ay lalo mo lang palang binabaon ang sarili mo sa hirap. Marami sa ating mga Pilipino ang trap sa paniniwala na ang mga material na mga bagay ay investment, pero sa dulo ay resibo lang pala ang naiipon natin. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang medyo masakit na katotohanan sa likod ng ating mga maling mga spending habits at kung paano natin ito babaguhin. Siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil sa huling bahagi ay ibibigay ko o share ko ang sa tingin ko ito ang specific na talagang pwedeng gawin nating blueprint kung paano natin gawing alipin ang pera sa halip na tayo ang aalipinin ng pera habang buhay. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video na ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, ang bitag na mukhang mayaman versus tunay na mayaman. Karamihan sa ating mga Pilipino ay lumaki sa mindset na kapag may bago tayong gamit o napalitan natin ang luma nating mga motor, cellphone, matatawag natin itong investment o asset. Pero kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan na madalas ay niluluko lang natin ang ating sarili para gumaan ang loob natin sa paggastos ng perang pinaghirapan natin para hindi tayo mag-guilty. Ang tunay na definition kasi ng assets ay ang mga bagay na nagpapasok sa atin ng pera sa mga bangko natin, sa nakapagdagdag ng income natin, at hindi na natin kailangan magtrabaho ng manual araw-araw. So, habang ang liability naman o ang gastusin ay ang mga bagay na nagpapalabas ng pera sa ating mga bank account o sa ating ipon. Isipin mo ang pinakabagong smartphone na binili mo ng installment sa loob ng 24 months. Sa sandaling ilabas yan sa box, pag binuksan na natin yan, babagsak na kagad ang value niyan at magbabayad pa tayo ng buwan-buwan kasama ang interest. So, napagastos pa tayo kasi imbes na nagpas siya suggested retail price nung binili natin kasi nga kailangan nating bayaran yung interest noon dahil sa installment. Ito ang unang pagkakamali natin dahil inuuna nating bumili ng mga bagay na nagpapamukha sa ating mayaman tayo sa paningin ng mga ibang tao kahit na ang totoo ay wala na tayong natitira sa ating pag-iipon para sa ating kinabukasan. Ang pagiging mukhang mayaman ay isang malaking bitag dahil kailangan nating patuloy na gumastos para ma-maintain ang image na iyan habang ang mga tunay na mayayaman naman ay mas pinipili nilang magmukhang simple habang ang kanilang mga bank account ay patuloy na lumalago sa likod ng mga eksena. Kung titingnan mo sa mga paligid mo ngayon na puro gamit na lang ang mga nakikita mo, na kailangan ng mga maintenance, kuryente, pero walang kahit isa doon ang nagbibigay sa atin ng passive income, ay kailangan na nating tanggapin na mga gastos lang yon. Kumbaga liabilities lang yon. Puro gastusin lang ang binubuo natin o mga binibili natin at hindi yon asset o matatawag na kayamanan. Ang isa sa ang mga malalaki pang pagkakamali natin na nagagawa ay yung pag-aakala natin ng sariling bahay o ang unang sasakyan na matatawag nating parang investment na siya, sasakyan. Sa modernong panahon kasi ng finance ngayon, ay kailangan natin maging honest dahil ang bahay na tinitirhan natin ay isang malaking gastusin din dahil kailangan nating magbayad ng property tax at maintenance monthly amortization kung inutang natin ito sa bangko. Hindi ito nagbibigay sa atin ng cash flow Tinitirhan lang natin kundi ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magtrabaho ng overtime para lang hindi tayo mabaon sa utang kasi napakalaki ng mga binabayaran natin. Ganun din ang sitwasyon sa sasakyan na sa unang araw pa lang na ginagamit natin ay nawawalan na agad ito ng halos 20% ng halaga nito at kailangan pa natin itong gasolinahan at ipa-service ng regular, di ba, maintenance. Magiging asset lang ang mga ito kung pinapaupahan natin ang bahay, pwede. O kung ang sasakyan naman ay para sa ating business na nagbibigay sa atin ng kita na mas malaki pa sa maintenance cost. So, ang realidad ay marami sa ating mga kababayan na nakatali talaga sa trabahong hindi nila gusto dahil kailangan nilang punduhan ng mga liabilities na akala nila ay assets noong una, nung binili pa lang nila. Kailangan nating baguhin yon, ang ating pananaw na yon at simulan ang pag-analyze sa bawat malaking purchase kung ito ba ay magbibigay sa atin ng freedom o magiging kadena na pipigil sa atin na makalaya sa rat race ng buhay, di ba? Kadalasan ay nagiging biktima rin tayo ng mga tinatawag na lifestyle inflation kung saan sa tuwing tataas ang ating income o makakakuha tayo ng mga bonus ay agad din nating itinataas ang ating mga gastos para makasabay tayo sa trend.
nakikita mo ang iyong kaibigan na may bagong gadget, o nagpo-post ng travel sa social media, kaya pakiramdam mo ay kailangan mo ring gawin iyon para hindi ka mapag-iwanan, kahit na ang totoo ay kinuha mo lang iyon sa iyong credit card o ipinangutang mo pa para lang mahagala ka, kasi nga summer nga nagsisipaggalaan yung mga kaibigan mo, dapat ikaw din. Ang pressure na sumabay sa agos ng paligid ay isa sa mga pinakamabilis na paraan talaga para manatili tayong mahirap habang buhay, dahil inuuna natin ang validation ng ibang tao kaysa sa ating sariling financial security. Ang pasikat tax, kung tawagin, ay ang presyong binabayaran mo para lang magustuhan ka ng o hangaan tayo ng mga taong hindi naman talaga gusto na o hindi naman talaga nakakatulong sa buhay natin. Isipin mo kung ilang libong piso ang nawawala sa atin taon-taon dahil lang sa mga subscription din na at mga abubot na hindi mo naman talaga kailangan pero binili mo dahil sa impulsive decision. Ang modernong approach sa pagyaman ay ang pagkakaroon ng disiplina na tanggihan ng mga short-term na saya para sa long-term na kalayaan, at kailangang nating maging komportable na makitang mas magara ang gamit ng iba habang ikaw ay tahimik na nag-iipon naman at nagtatayo ng ating foundation. Kapag naiintindihan mo na ang validation ay hindi nakakabusog at hindi nakakapagbayad ng bills naman yan, ay doon mo palang masisimulang pahalagahan ang bawat piso na dadaan sa iyong mga kamay o yung mga perang nahahawakan mo. Ayan, para makalabas sa cycle na ito, kailangan mo simulan ang pag-monitor ng iyong cash flow gamit ang mga simple pero epektibong system na maghihiwalay sa iyong pangangailangan at sa iyong mga luho. Ayun yon, needs at wants. Ang isang actionable guide na maaari mong gawin ay ang pag-audit sa lahat na binabayaran mo buwan-buwan at itanong sa iyong sarili kung alin sa mga ito ang tunay na nagpapalago sa iyong mindset o sa iyong pagkatao, sa iyong bulsa, ayan, sa iyong income. Kung ang listahan mo ay puro pambayad sa kuryente at internet at entertainment at wala ka man lang naitatabi para sa iyong emergency fund o investment, ay kailangan mo nang gumawa ng drastic na pagbabago sa iyong lifestyle. Huwag kang matakot na magmukhang mahirap sa simula dahil ang pagbabago ng assets ay nangangailangan ng sakripisyo na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao natin sa nakapaligid sa atin. Ang pagiging practical ay ang pagkilala na ang pera ay isang tool o kasangkapan para makamit ang freedom at hindi ito isang bagay na dapat lang nating ipangalandakan sa iba para lang masabing nakakaangat tayo. Ang tunay na asset ay yung mga bagay na gumagana para sa atin kahit na natutulog tayo, at iyan ang mga dapat nating unahin bago tayo bumili ng anumang mga bagay na kumukupas ang ganda at nawawalan lang din ng halaga paglipas ng panahon. Ang laban sa kahirapan ay nagsisimula sa laban sa sarili nating kagustuhan na gumastos sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga para sa ating kinabukasan. Kaya eto na lang tayo ang tanging may control sa ating financial destiny at wala nang ibang dapat sisisihin sa pagtanda kung puro lang mga resibo ang natatabi natin sa halip na income generating assets sana yon. Ang pagiging honest sa sarili ay unang hakbang para makita ang mga butas sa iyong budget na kailangan mong tapalan bago tuluyang lumubog ang iyong barko na sinasakyan dahil sa dami ng gastusin. Huwag kang papayag na maging alipin ang iyong mga pag-aari dahil sa sandaling ang gamit mo na ang nagdidikta kung paano ka dapat mamumuhay ay doon ka na tuluyang matatalo sa laro ng buhay. Ang goal natin ay makabuo na isang system kung saan ang iyong mga assets ang siyang bibili para sa iyong mga luho sa hinaharap para hindi ka na mababahala sa iyong mga bayarin. Isang specific na paraan ay ang pag-set ng limit sa iyong lifestyle at ng anumang sobra sa iyong kinikita ay dapat mong itutok sa pagbili ng mga investment tools na magbibigay sa iyo ng dividend o interest. Sa ganitong paraan ay hindi ka lang basta nagtatrabaho para sa pera, kundi pinapagana mo ang pera mo para magtrabaho para sa iyo at sa iyong pamilya sa mahabang panahon. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay nasusukat sa kung gaano kakatagal mabubuhay ng hindi nagtatrabaho at hindi sa dami ng gamit na nakadisplay sa loob ng sa inyong bahay. Kaya piliin mong bumuo ng asset at hindi puro gastusin. Pangalawa,
Pagbuo ng matibay na financial foundation, ang pagkakaroon ng tamang mindset sa pagitan ng asset at gastusin ay unang hakbang pa lamang, pero hindi ito sapat kung wala kang matibay na pundasyon na sasalo sa iyo. Kapag dumating ang mga hindi inaasahang kaganapan sa buhay, marami sa ating mga Pilipino ang mabilis tumalon sa mga investment dahil sa takot mapag-iwanan. Kagaya ng pagtaas ng gold ngayon, tumaas yung gold, ang dami nagsasabi, kung may pera lang ako, bibili na ako ng gold. Mga ganun yung sinasabi nila. Ang tawag doon, may English term doon ay FOMO. So, FOMO, fear of missing out. Yun. Dahil takot silang mapag-iwanan. Bugso lang ng damdamin yun, pero nakakalimutan natin na ang pagyaman ay parang pagpapatayo ng isang building yan kung saan ang tibay ng taas ay nakadepende sa lalim ng baon sa pundasyon sa lupa. Dapat matibay. Kung susubukan mo mag-invest nang wala kang emergency fund, ay para kang sumabak sa gera na walang suot na kahit anong proteksyon dahil sa oras na magkaroon ng emergency, ay mapipilitan kang ibenta ang iyong mga asset ng palugi o kaya ay mangutang na naman na may mataas na interest. Ang modernong diskarte dito ay pera ay hindi na lamang tungkol sa kung magkano ang kaya mong kitain, kundi tungkol ito sa kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga financial disaster na pwedeng sumira sa iyong plano sa loob lamang ng isang araw. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan na ang buhay ay puno ng risk at kung wala kang nakahandang sistema para harapin ang mga ito ay habang buhay kang magiging biktima ng sitwasyon sa halip na ikaw ang may hawak na manibela ng iyong kinabukasan. Ang unang specific na hakbang dito na dapat nating gawin ay ang pagbuo ng tinatawag nating 3-bucket system. So para sa iyong capital allocation, kung saan ang bawat piso ay malinaw na iniipon natin na merong nakalaan. Yun yung unang bucket ay ang safety bucket na dapat naglalaman ng emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months na ang ating monthly expenses at dapat ay nakalagay ito sa mga high-yield digital banking platforms gaya ng Maya, Cbank, GoTime, or sa akin kasi nasa ayoko lang sabihin. Ang mga modernong bangko na ito ay nagbibigay ng interest na umabot sa 6% o higit pa kada taon kumpara sa traditional banks na halos 0.01% lang ang binibigay. Kaya dito ay hindi lang basta nakatabi ang pera mo, kundi kahit papano ay lumalaban ito sa inflation. Ang pangalawang bucket naman ay ang growth bucket, saan dito mo ilalagay ang parang nakalaan para sa mga totoong asset gaya ng stocks, mutual funds o negosyo na talaga magpapalago sa iyong net worth sa mahabang panahon. Sa huling bucket naman ay ang dream bucket. Ito yung pag-iipunan mo yung pangarap mo na gagamitin mo para sa mga luho, bakasyon o mga gamit na gusto mong bilhin para sa iyong sarili nang hindi ka nakakaramdam ng guilt dahil alam mong secured na ang iyong safety at growth layers. Ito yung katotohanan na dapat nating harapin na mapanganib ang panganib ng utang ay madalas ay nagsisimula sa maliit na installment na akala natin ay manageable, pero kapag pinagsama-sama ay parang malaking bato na nakatali sa ating mga paa. Ang paggamit ng credit card o mga online lending apps ay para sa mga gastusin hindi kailangan ay isang malinaw na sinyalis na hindi mo pa kontrolado ang iyong finances at kailangan mong itigil ito bago pa tuluyang masira ang iyong credit score. Sa halip na magbayad ka ng interest sa bangko ay dapat ikaw ang tumatanggap na interest mula sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong ipon sa mga tamang digital tools na nabanggit natin kanina. Napakahalaga rin na matutunan ang pagkakaiba ng insurance sa investments. So dahil marami ang naluloko sa pagbili ng mga complicated na mga product na hindi naman talaga nila kailangan para lang sa pangakong pagyaman kuno. Ang kailangan mo ay simple lang at murang term insurance para sa proteksyon ng iyong pamilya at ang natitirang pera, ikaw na mismo ang mag-invest sa mga assets na ikaw ang may direktang control at ikaw ang nakakaalam para mas mabilis ang iyong pag-unlad. Kailangan mo rin magkaroon ng disiplina sa pag-set ng sinking funds para sa mga okasyon na alam nating darating naman taon-taon gaya ng birthday, Pasko, binyag, mga anniversary, para hindi tayo nagugulat at hindi tayo napipilitang manghiram ng pera at may mahuhugot tayo sa mga panahong dumating ang mga panahon na iyon.
Ang sinking fund ay isang paraan ng pag-iipon para sa isang specific na gastusin na hinaharap sa pamamagitan ng pagtatabi ng maliliit na halaga buwan-buwan. Pagdating ng araw ng pagbabayad ay cash mo itong babayaran ng buo. Halimbawa, kung alam mong gagastos ka ng 12,000 pesos sa darating na December, ay dapat simula January pa lang ay nagtatabi ka na. Paunti-unti ka na ng 1,000 kada buwan para hindi mabigat sa bulsa. Ito ang tunay na definition ng pagiging handa at practical dahil hindi ka umaasa sa swerte o sa bonus na baka hindi naman dumating kundi mayroon kang konkretong plano na sinusunod anuman ang mangyari. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling kagamitan o pansamantalang saya mula sa paggastos ng perang hindi mo naman talaga pag-aari. Sa pagbuo ng pundasyong ito ay ang mahalagang maintindihan natin na hindi ito karera kundi isang marathon ito. So, gasgas na to pero ito talagang hindi siya karera marathon lang talaga yung pag-i-invest. Huwag tayong magmadali at huwag mawala ng pag-asa. Kung sa simula ay mabagal ang ating progress dahil ang mahalaga ay tama naman ang ating ginagawa at direksyon natin, marami sa atin ang gustong yumaman agad kasi kaya tumatalon sa mga high-risk schemes ng walang sapat na foundation kaya sa huli ay mas lalo lang silang nabaon sa hirap at panghihinayang. Hindi sila nag-research, hindi nila inaral. Ang matibay na financial foundation ay hindi lamang tungkol sa numbers sa iyong bank account, kundi tungkol ito sa karakter na nabubuo sa atin habang natututo tayo magtiis at magplano para sa ating kinabukasan. Kapag maayos na ang ating mga buckets, yung bucket system natin na yun, yung tatlo, at wala na ang utang na nagpapabigat sa atin, ay doon mo palang mararamdaman ang tunay na kalayaan na mag-isip ng mas malaking paraan para lalong palaguin pa ang ating mga kaperahan. Tandaan natin na ang isang matatag na pundasyon ang magliligtas sa atin sa mga bagyo, baha at kung ano-ano. At ito ang magsisilbing basihan para sa lahat ng mga assets na buuin natin sa mga susunod na yugto ng ating financial journey. So ito yung panghuli, paglipat mula sa gastusin patungo sa income generating assets. So ngayon maayos na ang iyong mindset at pundasyon ay oras na para pag-usapan naman natin ang pinakamasayang bahagi ng financial journey. At ito ay ang pagbili ng mga bagay na magtatrabaho para sa atin. So, ang paglipat mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging investor ay nangangailangan ng matinding shift sa ating priority dahil dito natin sisimulang gamitin ang ating mga pera bilang mga sundalo na magdadala ng ibang mga pera pabalik sa atin. Ang modernong mundo ay nagbibigay sa atin ng napakaraming pagkakataon na maging part owner ng mga malalaking kumpanya sa pamamagitan ng dividend investing, kung saan ang bawat shares na pag-aari mo ay nagbibigay sa iyo ng shares sa profit ng kampanya. Isipin mo na lang na habang ang ibang tao ay gumagastos sa mga mall o gumagamit ng kuryente at tubig, ay tumatanggap ka ng dividend mula sa mga kumpanyang gaya ng SM, Ayala, real estate, investment trust na tinatawag nilang REITs. So uso yan ngayon. Ito ang tunay na definition ng asset dahil kahit natutulog ka o nagbabakasyon ka, patuloy na pumapasok ang income sa ating account nang wala tayong ginagawa kundi ang maghintay at mag-reinvest ng ating kinita para lalong lumaki ang ating portfolio. So, invest lang. Para sa mga nagsisimula pa lang at ayaw ng masyadong mataas na risk, ay mayroon tayong napakagandang tool sa Pilipinas na tinatawag na Pag-ibig MP2 Savings Program na isang guaranteed investment ng gobyerno. So ito ay isang specific at practical talaga na paraan para palaguin ang ating pera dahil ang mga dividend rate nito ay tax-free at kadalasan ay mas mataas ang interest rate kumpara sa mga regular na savings account sa bangko. Ang kailangan lang natin gawin ay mag-commit na maghulog ng kahit 500 pesos lang o higit pa buwan-buwan sa loob ng 5 years at hayaan ang power of compounding na gawin ang trabaho para sa iyo. Maraming kababayan natin ang nakakalimutan ng ganitong klaseng asset dahil mas nakatutok sila sa mga get-rich-quick schemes na madalas nauuwi lang sa mga scam at pagkawala ng ipon. So, nagki-crypto ako.
At nag-crypto pa rin naman ako pero safe na. Ang pag-invest sa MP2 ay parang pagtatanim ng puno kung saan sa simula ay kailangan mo itong diligan at alagaan pero pagdating ng panahon na ikaw na lang ang kukuha ng bunga nito ng paulit-ulit at habang buhay na yon. Bukod sa mga financial instruments na yan, ng mga nabanggit ko ay wag nating kalimutan ng ating pinakamalakas na asset ay ang ating sarili. At ang mga skills na maaari nating i-monetize sa modernong panahon ngayon. Ang tinatawag nating invisible asset ay ito yung mga kakayahan na makagawa ng mga value para sa mga ibang tao gaya ng mga graphic designer o nagka-copywriting o ang pagtuturo ng mga specific na topic online na hindi na kailangan ng malaking capital. Sa halip na ubusin ang oras sa pag-scroll sa social media at panonood ng mga videos na puro gastusin ang tinuturo ay gamitin ang internet para mag-aral ng mga high-value skills na pwedeng maging source ng ating side hustle. Ang income na kikitain natin mula sa ating mga skills o talent ay maaari natin gamitin para direktang makabili tayo ng mga stocks at makakadagdag tayo sa ating Pag-ibig Impito savings. Yon, para mas mabilis ang ating pag-asenso. Tandaan natin na ang pera ay laging sumusunod sa value, kaya kung patuloy mong pagagandahin ang ating sarili ay hindi ka mauubusan ng paraan para makabuo ng mga assets na magliligtas sa ating paghihirap. Ayan. So in reality check, para sa lahat ay ang katotohanan na ang tunay na asset ay nangangailangan ng mahabang pasensya talaga at hindi ito nangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Ang disiplina ay sa pagbili at pag-hold strategy ay ang pagpipigil sa sarili na ibenta ang iyong mga investment sa tuwing makakita ka ng mga bagong modelong sasakyan, bagong gadget na gusto nating makuha kaagad. Kailangan nating matutunan na tiisin ang short-term na hirap para sa long-term na ginhawa kapalit nun. Dahil ang mga taong hindi kayang maghintay ay habang buhay na magtatrabaho para sa mga taong marurunong mag-invest. Ang pagiging practical ay ang pag-intindi na bawat piso na gagastusin natin sa isang bagay na hindi naman kailangan ay isang pagkakataon na nawala para sa ating financial freedom. Ang bawat dividend na natatanggap natin ay dapat nating i-reinvest hanggang sa dumating ang panahon na kinikita ng iyong mga assets ay sapat na para bayaran ang lahat ng ating mga monthly bills. So wala tayong problema dyan, ating mga luho na bibili na natin nang hindi nababawasan ng ating ipinuhunan doon sa investment. Kaya sa pagtatapos ng video na ito, gusto ko lang, ito dapat ang tandaan natin na ang pagkakaroon ng yaman ay hindi talaga tungkol sa kung gaano kalaki ang ating sweldo, kundi sa kung gaano karaming asset ang naitatabi natin at napapalago sa paglipas ng panahon. Sa pagbuo ng assets sa isang sining na nangangailangan ng focus at matibay na paninindigan laban sa mga pressure ng paligid na udyukan kang gumastos ng gumastos. So simulan natin sa maliit na hakbang gaya ng paglalagay ng extra na pera sa mga digital banks o pagbubukas ng iyong mga unang investment account kung wala ka pa noon at huwag kang titigil hanggat hindi mo nararamdaman ang momentum ng iyong pag-unlad. Ang layunin natin ay hindi lang basta yumaman kundi magkaroon ng kalayaan na piliin ang buhay na gusto nating tahakin nang hindi tayo natatakot sa susunod na bayarin o kahit magkaroon tayo ng emergency na hindi natin inaasahan. Kapag ang binubuo natin ay ang tunay na assets at hindi na puro gastusin, ay doon mo pa lang masasabi na ikaw ay tunay na matagumpay at handa na para sa isang masaganang kinabukasan na para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang lahat ng natutunan natin sa bidyong ito ay walang saysay kung hindi natin sisimulan ang unang hakbang. Kahit ngayon mismo, yun, tandaan natin ang pagkakaiba ng taong tunay na may freedom sa taong habang buhay na nakatali sa trabaho ay ang kanilang desisyon kung saan ilalagay ang bawat pisong kanilang sinisweldo o dumadaan na pera sa kanila. Wag nating hayaang ang pagod natin na may punta lang sa mga bagay na kumukupas at nawawala ng halaga. Sa halip gamitin natin ito para bumuo ng mga generating income assets na mag-aalaga sa atin sa hinaharap. Ang pagyaman ay hindi isang milagro kundi resulta ng disiplina, tamang sistema at matinding pasensya na tanggihan ng panandali ang saya para sa pangmatagalang kalayaan. Maging matalino, maging practical, at simulan nating palitan ang ating mga gastusin ng mga tunay na asset. Ikaw
ang may hawak ng iyong kapalaran. Kaya piliin natin kung anong maging tunay na mayaman para sa ating sarili at para sa kinabukasan ng ating pamilya. So, yun lang yun. Pakilike ang video ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan ninyo dito sa video na to, at para sa mga iba pang content na kagaya nito, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Yan lang. Maraming salamat.